September 19, Xylo BGC. First off, Coach Bernard, thank you so much for being on the show. Thank you for the time. I think katatapos lang ng camp or you're in the middle of camp and you're working as well. So thank you for the time to spend with us. First question right off the bat. Kamusta naman ngayon yung feeling, Bernard, na you're back into training? Like, di ba, you've had a really good career. You fought local, international, represented the country. Tapos, diba, all of a sudden, now you're the main event for URCC 88. How does it feel now? Para maintindihan ng tao kasi there's just regular training and then there's fight camp training. So for you, how does it feel to be back in camp? To actually be there experiencing it again? Actually, mixed emotion kasi before nung wala pa tayo masyadong career, talagang nandun siya na araw-araw mo pwedeng gawin. But this time, naging main event pa, tapos magaling pa yung kalaban. Medyo ang hirap mag-adjust sa schedule. Pero syempre, kailangan gawin natin talaga maging tayo kasi hindi tayo pwedeng matalo. So tama sinabi mo, Prof, ba yung nagte-training ka lang naghahanda ka sa sa fight tapos main event pa. So actually mahirap siya. Same time yung adjustment, sobrang mahirap talaga siya, i-balancehin. Mahirap balancehin. Pareho kayo ng kalaban mo, si CJ, na lalaban sa, kumbaga, panibagong division How are the preparations for that? Kasi obviously, maninibago sa lahat Yeah. Now, yung advantage kasi namin, actually I came from 105 pounds bago in-announce yung fight. No? So, lightweight 155, hindi ako masyadong nahirapan kasi yun talaga yung walking weight ko before nung active pa ako. So, I guess magiging lamang namin sa laban yung sa weight division kasi yung natural weight ko talaga. So, walang actually mas naging advantage sa akin. So, kasi si CJ kasi, he fought from 125 to 135. Diba? Doon siya nag-champion. Pero imagine mo lahat ng laban, wala naman masyado din na finish. Lahat parang naging decision. So sa akin, sa 145 sa 155, ay doon yung strength ko andun yung lakas ko So I think magiging advantage sa akin yung sa part na yun. Being in the scene for a very long time, you've seen MMA grow in the Philippines. And as the head coach of Hitman MMA, ano yung nakikita mong progression at evolution ng MMA sa Pilipinas through the years? That's a good question. Now, maraming mga pa-events, ganyan. Maraming mas magaling ngayon compare sa dati. Yung mga amateur ngayon, parang professional na rin maglaro. Tapos yung ginagawa niyo, Prof, na pag-vlog, na-expose yung mga fighters. Siyempre from there, di ba, nakikita natin kung sino yung legit, kung sino yung hindi. So mas naging legitimate yung MMA ngayon sa Pilipinas. Dahil na rin sa mga tulong nyo, di ba? Halo-halo kayo Merong mga lihit mo, merong mga hindi. Oh, easy lang! Easy lang! Si Bernard. Baka bigla may hurt ang feelings. Kumbaga sa akin, Prof, yung malaking bagay na medyo malayo na rin yung narating. Nandiyan na yung mga amateur dati na ngayon pwede ng pang-pro, di ba? May marami na rin mga nagpo-promote ng mga palaro, may digit, may mga digits. Nasa gitna pa rin tayo Nasa gitna pa rin tayo. So sa tulong nyo, sa tulong din ng iba, di ba? Mas magpo-progress pa. How does it feel coaching high-level fighters? Kasi there are a lot of fighters that went through your programs before. Pero right now, the way I see it, you have Ornido, you have Kerwin Tan, and then you have the rest of the MMA Hitman MMA team. Tapos ang striking coach nyo, Tex Gonzaga, one of the training facilities is Tiger City. 'Di ba? So it goes to show na you as a coach nagle-level up din ang knowledge, nagle-level up din ang execution. How do you feel about the current batch of fighters that you're training? Like sila Kerwin Tan, sila Ornido. Yes, Prof, actually good question yan Lahat yan lahat active, puro mga bata. Siguro ginagawa ko sa kanila nire-restrict sa mga training camp Pag gusto nila mag-training sa ibang camp, pinapayagan ko sila. Ang iniiwasan ko yung mga politika na, oy, ba't ka nag-training dito? Ba't nag-training sa ganyan? Kasi at the end of the day, ang gusto natin mangyari sa mga Pinoy fighters, hindi lang sa Hitman MMA, mag-improve talaga para international level, di ba makasabay sila. So ako bilang head coach nila, actually ayoko ang tawagin nila akong coach. The whole time talaga, nung tinayo ko yung Hitman MMA, ayoko tawagin coach. Gusto ko Burns lang. Parang pantay-pantay lang kami. Kasi yun yung sikreto ko doon. Talagang hindi ko sila nire-restrict. Kung gusto nila mag-training sa ibang camp, welcome ko yun. At least para mag-improve sila. Siguro yun yung nagiging pinaka-secret ng Hitman MMA kaya nagiging successful sila. Ayaw namin ng politika, ayaw namin ng issue.
Kung gusto mo mag-train sa iba, makikinabang ka, pinapayagan ko yun. Yun lang talaga yung ginagawa ko. So sabi ko, Bernard, you've made it. You had a good career. And you're one of the few people na nagkaroon ng career after MMA. What motivated you and what keeps you motivated into going back to the gym, training people? What motivates Oo. you to share what you know to fighters? Kasi technically speaking, pwede niya na hindi gawin to. Pero Yes. ginagawa niya pa rin. So what is the motivation behind that, Bernard? Ako, hindi ko masagot. Actually, ngayon, naguguluhan pa rin ako. Bakit ako bumalik eh? Hindi, Medyo alam ko yung isang sagot. Si Aaron Katunaw. si Boss Aaron yung isang dahilan. Actually, hanggang ngayon, naguguluhan ako. Pero, ayoko naman sabihin na kami yung best team, di ba? Ang dami naman mas mga galing dyan. Sa akin lang, parang maging quality ulit yung events, di ba? Na, ang gusto namin kasing race yung yung tipo na, kunyari sa entrance ng palaro, dapat lahat bayad, lahat magsusupport, yung mga ganon. Kasi ako, yung proud ako mula nung i-announce yung fight namin ni CJ, talagang lahat na gano'n lahat Everyone came together. Doon ako naging happy na, wow, ito, MMA na, buhay ulit. Di ba, unlike yung ibang promotion dyan, kaya lang naman napupuno. Kasi libre lang yung papasok ng tao. Easy lang tayo. Easy. Para sa akin, kaya ako ginawa din. Nausap rin kami ni Katie, ni Boss Aaron na, Katie, gawin natin to, di ba? Na pag ako yung lumaro, kasi CJ yung lumaro, sigurado ako susuportahan ng Pinoy MMA fans yan. So ito nga yung nangyari. Imagine, kung bababa doon sa Eagles pa lang baka hindi nakasya sa kilo, di ba? So doon din ako excited na nabuhay yung MMA community natin, di ba? With the evolution of the sport and the evolution of athletes. So para sa iyo ngayon, ano sa tingin mo yung mga dapat meron ang isang amateur fighter para mag-progress siya sa pro? Number one is yung wrestling, di ba? Yun pa rin talaga yung number one, hindi natin matatanggal yun. At the same time, siyempre yung pagiging yung meron kang good attitude, yung magaling kang makisama sa kahit kanino. At least I guess yun yung number one. Kasi kahit gaano ka talented, kailangan talaga yung maayos kang tao Marunong kang makisama sa lahat Kasi yung talent nandiyan na yan, mga galing sa atin Maraming mga galing diyan Siguro yung number one para sa akin yung attitude, kung paano ka makisama sa tao. This is a good follow-up to what Bernard said, and this is my follow-up question then. And let me know your inputs as well, Bernard. The business side of fighting. This is something na medyo either wala masyadong alam yung tao or nane-neglect nila. So for a businessman like you, as a businessman, and then you are within the community, ano yung mga pwedeng gawin ng mga bagong fighters ngayon or ng mga current crop ng fighters ngayon para ma-improve din nila yung business side ng career nila? Ayun, I guess number one is wag sila mapag-expose dun sa mga peke na yung organization, di ba? Yun yung number one kasi pag na-expose ka sa ganun, nasisira din yung yung image mo tsaka karera mo being a fighter, di ba? Number one, pumunta ka rin sa mga, I think ganun. Kasi ngayon, Pinoy warrior yan alam mo, laban kung laban So parang naging disadvantage yan sa kanila. Kuwas yan ng mga bogus na promoter tsaka bogus na mga events, di ba? Yun yung number one I guess para alam mo yon, maging successful as a fighter ka, alam mo kung saan ka pupunta. Nariyan, lalaban ka sa legit na organization, URCC, doon ka lalaban. At least, kasi URCC, yan nauna talaga, di ba? So, yun pa lang, yung legitimate, saka, respectable na promotion. Yun yung dapat nilang dikitan, din dapat sila pumunta. Lamang daw dito si CJ sa'yo, lalong-lalo na sa age and sa wrestling. And well, alam naman ng tao yung naging background mo in fighting. You're a very solid striker, pero ang hindi rin kasi nakikita ng iba how much you've concentrated a lot on your ground game as well. Lalo na nung pumasok ka na din sa Cobrina and lahat na nang naging training mo after that. Anong masasabi mo na parang medyo may mga fans na ina-underestimate ka versus your opponent? Yeah, I think yung mga ganun, actually hindi ko pinagpapansin yun Dahil titingnan lang natin yung sa kasi ako ganun din ako Mas gusto ko yung underdog talaga ako. Mas gusto ko yung mas maraming lamang doon sa kalaban, mas gusto ko yung ina-underestimate ako. Pero i-address ko yung grappling. I've been doing grappling ever since matagal na yan. Meron naman tayong grappling. Ngayon, naging pulido lang nung napunta ako sa Cobrina. Yung mga training partner ko, nandiyan sila Jerry Castillo. Kasi yun yung advantage na yung mga fighters ko talaga, hindi ko siya kinukulong dun sa isang camp. Pinapaikot ko yung mga yan para pagbalik sa akin,
meron silang daladalang weapon na kailangan kong pagandaan. So, siguro yung nakikita lang nila is yung, ako, aminado naman ako doon, yung cardio-wise. Ako, ever naman talaga ako nag-train na hindi ako nainom eh. Lagi naman ako. So, yun din yung nagiging challenge ko sa laban namin na to, na pag tumagal kami ng first round, meron pa ba akong ma-offer? I think, kasi nag-train ako ng maayos eh. Tulad niya, kay Coach Tex sa Tiger City, sa Cobrina, kung pwede ko lang i-post kung gaano kahirap yung ensayo na ginagawa ko doon, tinatapos ko naman kay Coach Gabay, di ba? So I guess malalaman lang talaga yan sa fight night. Okay, we have a question from Facebook from Harvey Lianan. What tips can you give wannabe MMA gym owners para raw maging profitable yung gym nila? And what other ventures can you open up that is related to MMA or combat sports? That's a good question. Ako, nung nagkaroon ako ng gym, ang pinakamasakit sa ulo, mga libre, tsaka mga fighters. So, ang kailangan gawin, fighters mo, pagbayarin mo. Kailangan lahat yan magbabayad para at least, kasi bahay rin naman nila yun eh. Kasi ang nangyayari sa mga iba, nangyayari din sa dati yan. Pag sinasanay mo sa ganyan, nagiging buraot sila. Dinadala nila hanggang sa paglaki. Hanggang ngayon, may mga buraot pa rin ako mga fighters hanggang ngayon. So, dapat di mo sasanayin yung ganyan. Kailangan, paalam mo sa kanila, magbayad kayo kasi meron tayong ilinis. May babayaran tayong renta. Yun yung business side talaga ng ganyan eh. Kaya ako hanggang ngayon, kayang-kaya ko magtayo kahit 10 gym pa. Pero ayoko eh, kasi nga alam ko eh. Dahil nga, pag nandyan na, siyempre, fighter tayo. Pag dumating yun, fighter ako, mag-iinsaya ko ng ganito. Walang ibabayad, di ba? Suffer yung gym mo. So I guess magandang tanong yun. Kailangan pagbayarin mo lahat. Kasi kailangan mag-survive yung gym eh. Kailangan pagbayarin mo lahat. It's a good question also. Maganda yan. Pag may gym ka, may mga ibang program ka, may mga taekwondo ka. Number one, yung jiu-jitsu, malaking bagay yan, di ba? Pero yung gagawin mong hardcore fight gym yan, wala. 3 to 6 months magsasari yan. Yun yung naging experience ko eh. Nagbukas ko na yan. Lahat na lang nakakilala mo na fighter, lahat na nakakilala mo na gustong lumaban, lahat yan libre. Siyempre gagamit ng tubig yan, di ba, maliligo yan, dudumihan yung mats, yung mga ganun eh. So doon na yung mag-i-start yung downfall talaga ng gym. Pag lahat ng mga kakilala mo, lahat yan gagawin mong libre. O yan narinig yan MMA fighter, businessman, gym owner. Yan na mismo nagsasabi. This is the reality, okay? Hindi, kahit ako, di ko pinapansin na yung mga gusto ko maging fighter pero gusto libre. I'm like, hindi mo bibigyan ng papahalagahan yung ginagawa mo. Kung, di ba? Tapos di makita ka ano-ano, ba't ko ililibre? Di ba? Di ba? Message mo lang ako sa Facebook, ba't kita bibigyan ng libre? Di ba? Meron pa rin ako nakahawak ng mga fighters until now, buraot pa din. Buraot pa rin. Kaya mo na mag-avail ng tickets, kaya mo magpainom. Sabi ko nga sa'yo, yung Hitman MMA eh, ginawa namin yan. Lahat ng lumaban, champion na yung iba. Yung mga yan, talaga magpapakamatay ka pa para sabihin mo sa'yo, magpainom ka naman. Puta, hindi magpapainom yan. Yung mga yan, pupunta yan. Kunyari, nandun na ako, pupunta yung mga yan. Yun yung pagkakamali ko eh. Nung una pa lang talaga, ginawa ko ng Although may fighters din ako na talagang solid din talaga, nagbibigay talaga. Pero, most of them talaga, yung buraot. Yun talaga yung iiwan. Pag nanay mo ng ganyan, buraot talaga. Bernard is aiming for a personal milestone. Is this like a history? Well, ako nag-iisip pa ako kung sino pa yung yung makakagawa nun eh. So Bernard wants to get a father and son duo under his win slate. So he wants to get, Charles de Tomas is the dad, CJ is the son. Gusto niya ng father and son tandem sa win column niya. Ano yung naisip mo at gusto mong makamit yung... Di ba kasi yun yung dahilan kung bakit si CJ yung makakalaban mo eh, di ba? So what was going through your mind nung naisip mo yun? Yeah, actually, para mapagbigyan din na, di ba, na magkaroon ng redemption, di ba? Para magkaroon din ng validation yung panalo ko dun sa father niya. Siyempre siya, ito yung trivia. Nung lumalaban ako ng kickboxing, corner man yung dalawang yan. Sila yung nagko-corner sa akin. Pag lumalaban din siya, ako rin yung nagko-corner sa kanila, di ba? Para sa sarili ko lang, kung matalo ko rin si CJ, actually, hindi na rin sa akin para para mag-celebrate ako, parang wala na nga rin eh. Parang sa akin na lang, pag nanalo, parang wow, para sa sarili ko na-achieve. Pero yung para magdiwang pa or mag-celebrate na wala na rin sa akin. Pero of course,
di ba, pinagsayuhan ko to, di ba? Kumbaga, yun lang yung lagi kong mantra na wala akong dapat patunayan sa ibang tao. Ginagawa ko lahat ng bagay na ginagawa ko ngayon para may patunayan ako sa sarili ko. Yun lang talaga. Diba? Ang dami ko na negosyo, meron na akong, at least I have 14 companies already. Para sa akin, wala na masyado Kumbaga, sabi ko lagi sa fighter ko, nasa Hitman MMA kayo, ang gusto ko lang marating nyo is sabihin gumanda yung buhay nyo sa fighting, that's good, di ba? Pero yung pagiging better person, kunyari, after nitong fight, dapat punasan na kayo. May mga mabuting tao ba kayo? May mga napundar na ba kayo? Ganun yung fina-focus ko sa kanila. Tsaka ito yan tignan mo, kaya ako napareha kayo. May naguhugas kami oh. Medyo naghuhugas ka. Wala daw siyang alam dyan. Hindi, thank you kay... Si Boss Aaron Si Boss Aaron. Ang gusto ko lang, kahit nasa undercard nagulat ako, ginawa akong main event Gusto ko mga first maganda kasi yung backstory Maganda yung backstory. Na ako after idol ka raw ni NC. Ito na naman tayo sa mga nagbabaliktad ng pangalan anak ng Weteg naman. Di namin ma-pronounce yan. O yan, basta idol ka raw niya. So what keeps you motivated to go to the gym and train every day? Much more so, bumalik ka pa sa actual fighting. Ikaw pa yung papasok sa cage niyan. That's a good question, Prof. Ako, kaya nag-ensayo pa rin ako. Kasi para sa akin, ang goal ko ngayon ang mantra ko ngayon is pasarapan tsaka pahabaan ng buhay. So, hindi ako na paraan na ako napapapawis ako. I need to be healthy because para sa asawa ko, sa mga anak ko. Siyempre, kahit gaano kadami pera mo, baka one time, di ba, bigla ka lang matikok dahil sobrang dami mong bisyo, di ba? So, yun din, para maging healthy, di ba? Para ako maging healthy, at least tumagal ako, mas sumarap pa yung buhay ko. At least, makikita ko pa yung mga anak ko na lalaki pa sila, di ba? So, makikita ko yung mga pinundar ko na napapakinabangan nila. At the same time, siyempre, para ma-share din yung blessing na meron tayo ngayon. Gusto ko buhay pa ako. Nakikita ko yung tama paghirapan ko. Ng motivation of sorts ni CJ. Kasi si CJ, may una na siyang natalo na tumalo sa tatay niya nun, si Hideo Morigawa. And ngayon naman, mukhang ang goal niya din, talunin yung mga tumalo sa tatay niya. Ikaw naman, tumalo ng father and son sa loob ng URCC cage or ring. Right? Parang si CJ, parang 12 ako, parang 14 years old data ako nung naglabang kami ng father. About that na lang din. Kasi may isa pang backstory about this one nung nag-corner kayo ng mga fighters nyo. CJ was cornering his cousin, si Marwin, and ikaw naman you were cornering si Bacteria Ornito. And medyo nagkaasaran kayo, na medyo nagka-personalan ng konti ano ba yung actual na nangyari during that time na medyo kinapikot? Actually, hindi naman. Actually, maliit na bagay. That time kasi nung nasa si Ornito, parang bago pa lang siya sa Hitman MMA. Siyempre ako nung napasabi ko, babalik ako basta lalabanan ko yan si CJ, parang gano'n. Ko alam, sineryoso naman ni Boss Aaron. So, tawag sa akin na payag na raw, 555. Sabi ko, wala, kaya na. Sabi ko, sige, game na natin. Wala naman yung big na, yung pikunan talaga. Wala. Ako, Brother JC, Prof, tagal ko na dyan sa MMA. Ang dami ko na pinagdaanan sa ganyan Naging kupal na rin talaga ako. Naging gago na rin ako. Diba? Abang tumatagal ka sa MMA kasi ako, I would say na MMA changed my life. Kung ano man meron ako ngayon, dahil din sa MMA yan Kumbaga, doon ko lahat natutunan paano ka magpakumbaba, di ba? Kung mali ka, magpakumbaba ka, di ba? Yan, tutuwan ko lahat dyan In-apply ko lang sa buhay ko, kaya kung ano man meron ako ngayon yan because of MMA. So, yung kung ano man yung mga yung CJ, ako, pupunta lang ako doon, maglalaban lang kami. Pero syempre, di rin ako papatalo, di ba? Yun lang yun. Wala nang animosity or whatever, wala na. Ako, pag nakikita ko nga yung comment ng father niya, tinitignan ko lang. Miniti lang ako. That's it. Wala na. Kasi hindi na siya makakabawi sa'yo. Isa na Si CJ na lang babawi. Wala na talaga. Kumbaga sa akin, sa MMA, siguro yung after nito talaga, wala hindi na ulit laban. After nito, i-guide ko na lang yung mga MMA fighters ko. Magpapa-event na lang ako. Kung ano man yung may gustong suportahan na gusto magpa-event, suporta na lang ako. Ganun na lang. Wala na yung... Kasi ayoko rin sa mga yung mga pupunta ka pa sa mga ganyan, yung mga magda-negative ka pa. Wala rin naman yung sa buhay natin. Hindi rin tayo kikita dyan di ba? Ayoko na sumasaw sa mga ganyan. So ako lang, lagi ako sa... one time, big time to. Yes, Prof. Ganun na. Ako sabi ko naman kasi siguro na bisita, puro mga kanegosyo ko So sabi ko sa kanila, wag niyong ini-expect na
Diba? Kasi laban yun eh. Diba? Mm. Hindi, pero kasi, ibig sabihin, mag-all out ka lang dun. That's the only, yun lang ibig sabihin dun. If it's a one-time, big-time thing, then it's gonna be an all-out affair. Bernard, we're not gonna take a lot of your time kasi we know you're tired. You just came from camp. And everybody, what can people expect from you on fight night? Okay, I'm gonna go out there all out. Hindi ako matakot kung anong mangyayari sa magiging resulta. Mag-enjoy lang ako. I think that's gonna be the dangerous part ng fighter pag yung nag-enjoy ka lang na wala kang pressure. So, ano ako doon, mag-enjoy ako sa laban. And talagang I'll make sure na I'm gonna get the win. Yun lang. Okay, Bernard Soriano, thank you so much for gracing us with your presence. Where can people find you, and sino ba yung mga gusto mong pasalamatan na nagsusuporta sa iyo ngayon, na magiging part ng entourage mo, or sinong nagsusponsor sa iyo ngayon for this fight? Can you please, you can thank them now. Yeah, of course. Sa akin, thank you for sa family ko, of course, to my wife, and sa Triskelion, and Eagles, Heroes Club, Heroes Elite, and sa kanina pa ba? Sa Hitman MMA, of course. Sa Hitman MMA, Cobrina, kay Professor Mark, na talagang marami tayong pag nababa tayo sa ground kasi talagang babad ako kay Prof. Mark. So, yun lang sa mga taong tumutulong sa akin. So, yun, thank you, and of course, thank you Prof. Franco, Brother JC, salamat sa pag-interview. Sana tuloy nyo to. Out with sinasabi ko, tagal na ako sa industry. Malalaman ko sinong legit o sinong hindi, di ba? So, malaking tulong kayo sa MMA community, and thank you so much for doing that.